Morning po sa inyong lahat. It is another gloomy morning. Medyo madilim pa din sa opisina. Today is September 3, 7:25 in the morning. Alam naman po, maaga-maaga po tayong pumasok. At meron pong dalawang issues na hanggang ngayon hindi pa natin natatakil. Yung temporary restraining order at saka po yung 10-day comment, 10-day period to comment on the petition of Attorney Mac. Siguro ba'y alam na kung ano yung temporary restraining order. Yan po yung panandaliang pamamaraan para pigilin ang isang bagay na sa tingin ng nasasakdal o ng petitioner magkukos ng irreparable injury o permanenteng injury o kasamaan sa tingin niya na hindi na maibabalik. Kaya kinakailangan niya ng panandaliang pamamaraan galing sa korte para pigilin ang isang bagay o ang isang pag-implement ng batas. Yun nga po yung Republic Act 12232. Ang usually ang ini-issue ng Supreme Court yan doon sa mga nag-file ng petition. Dahil kaya nga nag-file ng petition para pigilin ang isang bagay. Pigilin in the sense na to maintain status quo. Status quo, ibig sabihin lang kung ano yung nangyayari ngayon, yun na lang muna. Huwag nyo po munang i-implement yan. Status quo, po muna tayo. Huwag nyo munang tignan yung Republic Act 12232, yung implementation, hanggat hindi natatapos ang paglilitis nito sa Supreme Court. Marami nagsasabi kasi na yung temporary restraining order lamang po good for 20 days, good for 10 days, good for ganito. Depende ho yan sa korte. Sa commission, sa Court of Appeals, iba ho yun. Sa regular courts of law, iba. Hindi po natin masyado ng technical yan. Pero ayon sa ating pagsusuri sa Supreme Court, hanggat hindi pa nagdidesisyon ang Supreme Court ukol sa bagay na nakapetisyon, hindi masisira o matatapos ang effectivity ng temporary restraining order. Up until such time as they make a final decision, halimbawa sinabi ng constitutional o unconstitutional yan, tsaka lang matatapos yung temporary restraining order. Kaya po, pagka ho nakakuha ng CRO si Attorney Mac, that is a very, very powerful tool. Of course, yung kabilang panig, pwede naman silang mag-motion para magkaroon ng dissolution o kaya kalabanin nila yung motion na yun, TRO, na wag i-grant si Attorney Mac. Pero sa ngayon, wala pa tayo naririnig na ginagawa nila. And I think it is expected kasi meron kasing time frame tayong inahabol Si Attorney Mac at saka yung Republic Act nung una, yung December 1, 2025, hinahabol nila na wag umabot. Well, at the soonest possible time, hindi naman paabot November 2, of course, no. At the soonest possible time, maybe before the filing of the Certificate of Candidacy by October, kasi election po ang pinag-uusapan natin, di ba? Naka-dates po yun So yung mga dates hinahabol po nila na hindi maapektuhan. Yung po yung sinasabi nating irreparable injury, requirement yun para pagkuha ng temporary restraining order na magkakaroon sa'yo ng irreparable injury. Ibig sabihin, pagka lampas-lampas na yan, wala na tayo election sa December 1, 2025, di ba? Kaya kinakailangan, i-restrain mo na o status quo ng isang bagay para matuloy ang isang bagay. Ayan. At ang effectivity niya, hanggat hindi pa nagdidesisyon ng Supreme Court, kinakailangan may final decision. Excuse me po. Kags Butch. Paano na ito kung matagal magdesisyon? Kailan ba talaga magdedesisyon? Yun naman usually ang question di ba? Well, kasi kung maalala ninyo yung huling na postpone yung election at sumangguni nga si Attorney Macalintal sa Supreme Court, inabot ng 6 months matagal mag-declare. Pero kasi because matagal talaga yung palugit na nangyari. Ngayon, kung mapapansin ninyo, papasok na tayo sa 10-day comment. Nagpapa-comment na ang Supreme Court regarding sa petition ni Attorney Mac.
Pero balik muna tayo sa date. Palagi ko sinasabi, sana, pero kasi hindi natin masasabi ang galaw ng Supreme Court, hindi pwedeng madaliin yan. Kasi 15 justices yan, en banc ang magde-decide, lahat sila the whole body. Kumbaga sa konseho, Committee of the Whole. So, pag-aaralan nila yan, sana before October 1, kasi October 1 ang filing of Certificate of Candidacy, alam nyo na po yung lahat. Kung sakaling umabot ng October 1, ay wala pang desisyon, sinisigurado ko sa inyo, mamumove yung filing. Hindi naman pwede mag-file. Hindi pa pwede mag-filing of Certificate of Candidacy. Tapos na andun yung COMELEC sa BARM election na matutuloy naman ang BARM election. Tapos merong pending petition to nullify Republic Act 12232, ay magkakagulo talaga. So, sigurado ako na mamumove yung filing. At sinisigurado ko sa inyo pag na-move na November yan, hindi naman pwedeng November, tapos December 1. Huwag nyo isipin yung December 30, hanggang December 1 lang tayo. So basically, parang 1 month lang ang pinag-uusapan natin. So mamumove ang election talaga 2026. Hindi natin alam. The best siguro niyan is May. Kung hindi aabot na October 1, ha? Nag-a-analyze lang po tayo dito. Of course, pwede mag-motion ang kalaban ni Atty. Mac na for the dissolution of the temporary restraining order, o kaya harangin nila yung temporary restraining order. Pero medyo alam na ng kalaban nila na mabibigyan si Atty. Mac, because there is no motion yet para kontrahin yung hinihinging temporary restraining order. Kaya nga, yung mga nagsasabi dyan na hindi bibigyan si Atty. Mac ng temporary restraining order, hindi natin alam. Kasi meron kasing nagko-comment na sinabi daw sa GC ng isang congressman nila na hindi raw magkakaroon ng TRO, at katabi daw ng congressman na yun si Chairman George Garcia. Ay, anong ibig sabihin yun, di ba? May niluluto? Well, hindi. Ito na naman tayo eh. Kasi pagka sinabing ganon, marami na nga GC na nakita kong ganyan, sinabi nila ma-approve yan noon pa. Hindi naman nagkatotoo eh. So kung ganyan lang tayong mga hagawan, tsaka mga kapitan, na every time sasabihin ng kapitan, ng isang congressman o isang senador o isang mayor yung ganon, bigla na lang tayong maniniwala, wala nang lirespeto sa atin. Kasi legal na proseso ito eh. Maaaring hindi nga talaga bigyan si Atty. Mac ng temporary restraining order kung magdidesisyon ang Supreme Court nang mabilis. Ayun lang naman yun eh. Sasabihin naman nila kay Atty. Mac, hindi, magde-decide kami. O huwag ka mag-alala, huwag mo kaming kulitin dyan sa TRO mo before October. O baka bukas mag-decide na kami kung gusto mo eh. Kung gusto nila. Pero sa Supreme Court yan, walang makakapagsabing congressman. At saka na andun daw yung picture kasama si COMELEC Chairman. Ano kinalaman ni COMELEC Chairman George Garcia dyan? Kahit nga siya, hindi nga niya alam. Kaya nga siya naghahanda dahil in case na lumabas yung technical temporary restraining order, handa sila sa BSKE. Kasi ang temporary restraining order is just to maintain the status quo. Ibig sabihin ng temporary restraining order, gaya na sinabi ko sa inyo, huwag mo muna susuntukin si Kagawad Butch, teka muna. Iniisip ko pa kung may kasalanan siyang ginawa o wala siyang kasalanan. Yun po lang yun. Pinipigilan ng lahat hanggat hindi pa nai-implement ang Republic Act 12232. Okay. Darating na tayo sa 10-day comment kasi yung kahapon na pinag-usapan kong pag hindi raw sinabi ng isang vlogger na pag hindi raw umabot, tuloy na ang December 1. Well, alam niyo na explanation ko kahapon. Pero ang 10-day period kasi, of course, meron po tayo na notes, kodigo. Pwedeng i-extend yan. Kasi ang pinapatawag pa lang naman is ang presidente para mag-comment ha. Congress, sigurado ako mga authors o legal team nila. Legal team o authors ng Senado at saka Commission on Elections. Okay. Pero ang Solicitor's General Office, papasok yan
Kasi yan ang defense attorney ng gobyerno. Pag defense attorney ka ng gobyerno, alam mo dapat yung mga technical aspect niyan at saka kung paano ka magkaroon ng strategy. So, ang strategy ng Solgen, hihingi rin niya ng additional time. Kasi sasabihin ng Solgen, marami kaming ginagawa, tambak ang trabaho namin. Pwede ba kaming magkaroon ng additional time, another 10 days? Hindi natin alam kung hanggang kailan yon, pero I'm sure siguro once lang. Hihingiin nila yan. And hindi rin natin alam, kasi hindi naman din ina-announce kung nagbigay na sila ng written comments. Kasi hindi mo naman kinakailangan pag pinatawag ka to comment, hindi mo naman physically naandun ka eh. Ang padadala mo lang abogado mo or kung sino man at ibibigay mo yung written comment mo regarding that. Ay, constitutional po yan mga justices. Republic Act 12232 ay constitutional sapagkat blah blah blah. Walang postponement na nakalagay. Ang holdover provision ay hindi unconstitutional according to may mga ganun mga arguments nila. No. So, tatry nilang suplakin yung petition ni Attorney Mac. But it doesn't mean na magkakaroon pa ng decision doon. Kasi balikan ko muna yung 10 day, no? Marami kasing nagsasabi na paano kung natapos na nga, no? Well, hindi natin alam kung humingi sila ng extension, pero ang extension usually sa mga abogado is a tactic. Tactic yan para mapatagal. Pag napatagal, parang hihintayin nila na magiging moot and academic na. Pero dahil nga meron pa tayong September 3 na po ngayon at October, less than a month. September, October, less than a month para hopefully mag-decide sila, titignan natin. Pero tactic po yan pinatatagal. Kasi ang pinakaayaw natin mangyari dito ay maging moot and academic. Moot and academic means wala na kami magagawa. Natapos na. Naunahan na kami ng panahon. Yan ang moot and academic. So, kung ano man, ituloy nyo na. So, lulusot yung Republic Act 12232. Maraming taktika yan. Hindi tayo abogado pero alam mo sa legislative matters, sa legislatura, kung gusto mong basuhin ang isang batas, kung gusto ni Kapitan o ni Mayor na basuhin ang isang executive order, mababraso mo yan. Meron mga tactic dyan. Kaya isa yan sa mga tactic na sinusubaybayan natin. Pero hindi pa natin naririnig kung nag-file nga sila ng motion to extend the 10-day comment for the petition, against the petition of Attorney Mac. So, maaari rin namang ayaw rin nilang mag-comment. Sabihin na lang nila na we will wait for the oral arguments. Nagpupunta kami dyan, ang aming legal team at kami magsakita. At doon magdidebate si Attorney Mac and ang kanyang mga kalabang mga abogado. So, everything is still up in the air, kagaya nga ng aking sinasabi, sapagkat malapit na silang pumunta sa boxing ring. Ayun na. Ito ay mga tactical lang, mga saywar nila to. Pero pagpunta na nila sa ring, ayun na, dahil yun ang pinaka-importante nga abangan natin. Dahil doon na magdidesisyon ang Supreme Court. Gaya nga, uulitin ko sa inyo, October 1 to 7 is filing of your certificate of candidacy. Pag umabot na October yan, mamumove yan. Hindi pwede kasi October din, barm elections. And I don't think nakapag-imprenta na sila ng panibagong certificate to certificate of candidacy, COC. I don't think nakapag-file na sila. So, mamumove. So, tingnan natin. Kasi kung na-move yun, sigurado mamumove ang eleksyon. Kagaya nung nangyari no huli. So, wala naman pang pwede mangyari. Hindi pa pwedeng, at malalaman natin sa news yan. So, susunod lang tayo sa proseso. Ayan po, ina-advance natin ng konti. Napag-usapan na natin ang TRO. At ngayon, yung 10 days to comment. Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig po sa akin. God bless po mga kabarangay.